because recantation is not favored by courts. So why even bother to ask these people to recant? May statement na ron. Kwento na. Tingin niyo po ba kami investigador, dapat namin ibigay yung buong kwento? Of course not. Kasi makakapagtahi sila ng story at alibay eh. Sagutin niyo muna, ano ang recollection niyo? What's up mga kababayan? PH Trending here. Dito sa video natin ngayon ay ating panoorin itong si Atty. Baligod, no? Ukol nga sa recantation ng 4 na ex-Marines. Kung kayo mga kababayan susuhulan kayo ng 20 to 25 million pesos ng bangag na administrasyon upang bawiin lamang ang inyong affidavit dito nga sa flood control scam, papayag po ba kayo nun mga kababayan? Yan ang nangyari dito sa 4 na ex-Marines, no? Nadagdag pa rito mga kababayan, hindi lang suhol ang natanggap ng mga Brave 18 na ito, kundi pati pagbabanta, hindi lang sa kanilang buhay, pati sa kanilang pamilya, ginagawa na rin. Ako naman po. Pero bago ang lahat, huwag niyo po sana nakalimutan mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga no mga kababayan, nakakalungkot mang isipin talagang bendalo na ang nangyayari sa ating bansa, no? At hindi na makatwiran ang ginagawa ng bangag na administrasyon. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, heto na ang buong video. Yung security units ng ating armed forces, pati PNP, NBI, nakatutok sa amin. No? Ang ginawa nga nila kaya natakot yung 4, maraming nakatutok na security forces natin, mga intelligence operators, etc. So may isang incident nga na merong isang lalaki naka-face mask and then kunyari nagtatanong siya sa isang babae na nakaupo. Pinapakita yung picture. Hindi alam, pero yung nagpapakita ng picture, alam niya nanay nung isa. So kilala mo ba ito? Itong tao na ito? So natakot yung nanay, tumahimik. And then umakyat, sinabi sa anak niya, may naghahanap sa'yo, naka-face mask. Binaba nung isa sa kanila, pagtingin, umalis na yung lalaki. Grabe. So yung mga ganong instances, no? Minsan, may barangay captain, pumunta kay Tube. So sabi, Tube, may pumunta sa akin na naghahanap sa'yo. Hindi ko kilala kung sino, pero hinahanap ka. So mga ganong, and it happened for several months. No? And then you couple threats with a promise of comfort like withdrawal of the complaints plus financial consideration. The combination of those are very tempting for someone who somehow have weakened stance, no, sa kanyang pinaglalaban. Pero yun ang comment mo doon sa sinabi ng ombudsman na atas pati yung si Romualdez yung behind doon sa Racandillo. Well, yun ang conclusion or suspicion ni ombudsman, no, na ang sabi niya kung sino yung nag-benefit sa recantation, sila yung nasa likod nito. And I think I subscribe to that suspicion, no. And hindi naman siguro si Speaker Martin lang ang nakinabang dito. Kasi may mga iba na I know are cooperating to convince may mga pinipili silang tao para mag-withdraw, no? So marami sila, hindi lang naman si Speaker. Tapos attorney na panggit po niya doon sa memory na parang ipatatawag kayo ng ombudsman regarding sa Racandillo. Yes, actually the purpose of the invitation was for me to share with them what really happened. And I had a punctuated meeting with the ombudsman lawyers yesterday because I was informed na pinoposasan na itong mga sundalo kahapon. So mga 5 minutes lang ako doon, very early stage of the meeting, but I had to ask leave para makapunta dito, no? But if you notice the public announcement of the ombudsman yesterday, sinabi niya, the lawyers, strategies, and advisors of people who are facing cases before the office of the ombudsman may be guilty of obstruction of justice dahil sa effort nila na mag-recant ang mga ito. No? Alam nyo, sabi nga niya, it is a desperate move because recantation is not favored by courts. So why even bother to ask these people to recant when the evidentiary value of the recantation later on will be of less weight than it would have been had they not recant, no? So
sabi nga niya, desperate. And I think there is, sa Tagalog ay tuliro kung paano nila harapin itong mga reklamo na ito. Like sa Senate, for example, Blue Ribbon Committee, ayaw nilang mag-investigate. Kasi tuliro sila how to respond with the allegations of this former Zaldico security personnel who, according to the assessment of the ombudsman lawyers, have personal knowledge of what happened because they were there. They had the reason to be there because they were security personnel of Zaldico. And what they saw were not hearsay, but they perceived what they saw through their own senses. No? Kaya ang sabi nga ng ombudsman sa kanila ay credible. Oh. And that is also one source of confusion for us because the ombudsman is saying they are credible and yet the National Prosecution Service are saying they are lying. And this is the situation where the Supreme Court in several cases had forewarned already that once a co-equal body already took jurisdiction of an issue, the other co-equal body should refrain already. And that is the doctrine of non-interference, no? And the doctrine of primary jurisdiction. Attorney, nabanggit niyo kagabi, may mga po ay confident na yung evidence po nito ay malakas. Well, mga text messages ito, for one, no? And pwede naman nating i-verify yan sa telco. Di ba? Second, may mga recorded conversations. Although it doesn't comply with the requirements of RA 4200 to be admissible as evidence, no? But we might nonetheless let the public listen to those conversations and let those who feel that they are a party to that conversation to come out, no? So sabihin nila, oh, ako ang kausap nung isang sundalo diyan. So in that process also, he or she will confirm na siya yung nag-aalok. Yes, at pag kinonfirm niya na siya ang nag-aalok, he or she may be liable for obstruction of justice. Attorney, ano po yung It appears na wala dito ngayon. Hello. Magandang umaga po sa inyong lahat. Attorney Dino, magandang umaga. I'm happy to see you here. At least mas marami tatanong sana sa iyo. Well, ano po ba gusto nyo mauna? Dami yung sinabi mo, sir. Well, ganito po yun, no? Actually, na-branch siya na honey trap, no? But just to set the record straight, ganito po yan. Kaya yung parang huling post ni Kong Leandro bago siya umalis, sabi niya, inamin ko raw na may mix-up. Ang sinasabi ko na mix-up, there are nag-cover na, I don't name the media who covered it, na ang akala, yung 5 babae na na-rescue namin based doon sa entrapment operation and rescue operation, akala nila ipapain kay ES Recto. The story is, nahuli yung, gamitin natin yung alias Ken, yun na yung ginamit ng media. Si alias Ken, ito yung talent manager na nahuli na may dalang 5 kababaihan sa entrapment and rescue operation. Itong talent manager na to is nasa radar na ng NBI NCR for a long time, na ang trabaho nga is nagdadala ng mga kababaihan for prostitution. Hindi lang, pati lalaki. At ang mga customer niya, base dun sa listahan sa telepono niya, medyo malalaking tao. So, nung unang initial na lumabas yung balita, ang akala nung ibang nag-cover is, yung 5 na yon ipapain kay ES Recto. But hindi po. Ang nangyari doon, they were rescued on a separate entrapment operation, kung saan may pag-uusap, pinadala yung video, pinadala yung pictures ng mga babae, nang ang kausap na hindi niya alam ay ang NBI operative na ng NCR. So nung nasa loob na sila ng kwarto ng hotel, 5-star hotel, at inabot na yung mark money na bilang bayad doon sa transaksyon, pagkatanggap niya ng pera, naka-body-worn cameras naman po lahat ng operatives namin noon, in-inform na siya na he is being arrested for human trafficking dun sa dala-dala niyang babae at nirescue na yung babae. Joint operation po ito ng
DSWD. Ganun po kami mag-operate sa NBI pagka human trafficking. At in-interview na, nung ini-interview na, tumatanggi pa rin itong si alias Ken na tumanggap siya ng pera o may human trafficking. And during the course of the interview, nung naiipit na, biglang lumabas na yung istorya na may ang exactong words, meron po ba itong kinalaman dun sa plano naming character assassination kay Senator Ralph Recto? Senator pa yung ginamit. So na-alarma na yung mga investigador namin. Tinawagan ako, in-inform ako na, Sir, may binabanggit po dito ganito. Kunento na nga. Sabi ko, palalimin nyo na investigasyon. At sa course ng investigation, inamin na nga, doon na nga umamin na meron talagang plano na may plano talaga na gawan ng istorya. Ang plano po ganito, gagawan ng istorya si E.S. Ralph Recto na yung istorya ang gagawin, mag-a-affidavit, 4 na babae, gagawa ng affidavit, at magpa-file sila ng complaint sa piskalya, at pagkatapos mag-file, ipipress con. So ano ibig sabihin? Gagawan lang talaga ng istorya na paninira para sirain lang yung pagkatao ni Executive Secretary. At ang involved dito, Sinong mas paniniwalaan nyo mga kababayan? Itong si Recto o itong si Representative Leviste? Paki-comment nga nyong opinion sa ating comment section dahil masyadong halata, no? Itong si Matibag pagdating sa paglilinis sa pangalan itong si Recto. binanggit na nga si Congressman Jing Paras na siya yung nag-gather ng nung usapan na ito. May 26 pa nagsimula, nagkaroon ng meeting July 11, 15 at 26. At ang magbanggit ng pangalan ni Congressman Libiste ay si Jing Paras na siya ang magpipinas ng gastos. At meron ng kasamang 4 na abogado na naghahanda nung affidavit supposed to be nung 4 na babae. So yun po yung nangyari dyan. Ganun po yung pangyayari. At sa ngayon po, ang status niyan, yung human trafficking, it's already been filed. That's why nakakulong pa rin po hanggang ngayon yung ating tinatawag na si alias Ken. Yun naman pong sa kaso po ni Kong Jing Paras at Kong Libiste, sa ating iniimbestigahan, dun sa issue na yan, dapat po dumalo sila nung Thursday, hindi po dumalo, nagpadala ng abogado, may sulat, at pinatawag na lang po ulit natin sila sa 11. At yesterday, yung 4 na abogado po na na-identify na involved dito sa scheme na to, sa plano na to, ay amin na pong pinasapina to appear on us on Friday. Identified na po namin yung mga lawyers at we have the testimony at meron po tayong iba pang mga ebidensya. Yung po yun. Sino po yung mga 4 na abogadong yun? Huwag po muna natin banggitin. Tanong niyo po kay Atty. Dino. Marunong po bang kumanta? Hindi, ako lang, i-describe ko na lang. Malaking law office to. Ang mga kliyente nila, mga personalities din na malalaki. Ang problema, yung 2 abogado na involved, kilala na. At senior partners na, actually name partners nung ano. Yung 2 naman, yun ang kawaawa, bagong abogado. So malalaman po natin by next week. Ako po, hindi ko lang muna sila I'm giving them the opportunity. Ang question ko kay Kong Jing Paras, number 1, at kilala nyo naman lahat si Kong Jing Paras. Maaaring napapanood niya to. At alam naman natin, napakatapang niya. Laging bira ng bira, pati itong katabi ko nga, binibira nun palagi. So, bakit ngayon very ma'am siya, very quiet? So, ito lang tanong ko, can you deny categorically na hindi mo nakausap tong alias Ken? At wala kayong planong gawin ganon. Yun lang yung tanong ko, kahit di na siya dumalo. Kahit sa social media na rin lang sagutin. At ang tanong ko, sa kanya at kay Kong Libiste, categorically, can you deny na nag-usap kayo at nagplano ng ganito? Yun lang po yung tanong. At ang next na question ko na doon sa mga abogado, in-engage ba kayo? Sino ang nag-engage sa inyo para gawin tong trabaho na to? Then that's the time lalabas natin na yung mga ebidensya. Hindi po pwede yung gusto ni Atty. Tolentino at nung abogado na nagre-represent kay Congressman Libiste, na gusto nila ibigay namin yung mga affidavits at saka yung mga ebidensya para sagutin. Wala pa po tayo rin, nasa investigation stage tayo eh. I've seated with 2 brilliant lawyers here. I think they will agree that is the time pag nandiyan na tayo sa piskalya, sasagutin nyo. Pero kami case build-up eh.
Halimbawa po, may nangyaring patayan dito. Sospektong si Juan de la Cruz. May statement na ron. Kwinento na. Tingin niyo po ba kami investigador, dapat namin ibigay yung buong kwento? Of course not. Kasi makakapagtahi sila ng story at alibay eh. Sagutin niyo muna, ano ang recollection niyo? Doon na lang muna po sa 3 basics ko na question. Sagutin niyo muna yun. And pagtapos yung sagutin yun, bibigyan namin yung affidavit of investigation, i-endorse namin sa National Prosecution Service sa DOJ for them to decide. At sigurado na mabibigyan sila ng kopya. May Memorandum Circular 48 po ang DOJ eh, na pag ongoing yung investigation, hindi kami pwedeng magbigay ng mga dokumento. So yun lang po. At ito po yung isang maganda niyan, yung nagre-represent na abogado kay Leandro Libiste, ay batang-batang abogado, 2025 pumasa, at member ng law office ng 4 na abogado. So, I think even ordinary individual will raise an alarm. At maaari, teka, red flag lang, bakit ganun? Bakit ganito yung dahin na istorya? So, yun na lang po muna yung sagot ko doon, sir. May tanong po ako dyan sa malaking law office na sinasabi nyo. Kasi po ang pamantayan nyo ng malaking law office, either nasa depensa ka o nasa prosecution. Saan pong panig nandoon yung malaking law office na yon? Sa Ortigas po. Okay. Ano po ang posibleng harapin ng mga abogadong yon? Disbarment? Well, unang-una na yon, violation ng oath yan, saka ng CPRA. Kasi pwede ka naman maghanap buhay. But for you to encourage somebody to have a false testimony to someone else, illegal po yun. Sigurado, baka nga dapat wag nang duman sa proseso ng disbarment, isuko na nila yung lisensya nila ng kusa. Yung pong nakuha na impormasyon sa cellphone ni alias Ken, ito po ba'y voluntaryo niyang ibinigay o nakalikot lamang ng NBI? Voluntary po. Actually, lahat po nung record niya, voluntary. Although, yun nga, nung binibigay niya. So, ano po siya? Represented by counsel, assisted siya ng counsel on all those times. So, hindi naman po pwedeng sabihin na ginipit or what. At saka, hanggang ngayon, nakakulong po itong taong to. Opo. Madalas po sa nababasa namin sa mga kwento at sa napapanood sa pelikula, kapag ganyang tao na nag-iingat ng numero ng malalaking tao, nilalagyan niya ng alias. Anong alias ang ilagay niya sa mga congressmen at sa mga senador? Meron po ako nakita, hindi alias, mga pangalan na talaga. Pero wala po si Kong Teddy Redondo. Wala po. Mabait po itong kaibigan ko na to. Director, may pangalan ba kayo sa cellphone ni alias Ken? Hindi po ako kilala. Pumunta po sa opisina ko eh. In-interview ko po siya mismo. So actually, he is extending his apologies to the executive secretary for him to think na gawin yun. Hindi po niya kilala personally. Gaano po karami ang nakita niyong mga VIP dun sa cellphone nung nung alias Ken? Hindi ko pa po na-scan siya kayo naman. Parang doon kayo interesado eh. Tsaka hindi naman siguro krimen na masama yung pangalan nila ron, ano. Kaya lang, siyempre, pagdududan. Titignan ko po kung nandun yung pangalan ninyo. Opo, sige po. Sige. Isa pang issue yung kaso ng mga so-called Maleta Boys. Oo. Ano yung development? Actually, yung development, napanood ko rin lang po na, although I've been receiving feelers already that they want to talk at balak nila na magbigay ng statement. Pero ang sa akin lang po, masasabi ko lang, on the part of the NBI, ibig sabihin po, consistent with our findings nung amin silang inimbestigahan, ang conclusion namin, there are unreliable witnesses. Yun po yung sinabi namin eh. So with what happened now na hindi na natin alam alin yung totoo, sinabi niya ngayon na ganun yung ginawa, it is also consistent to our findings dahil nung November pa lang hanggang kasama na ito nila Attorney Balicod at ni Mike Defensor hanggang nung February at lumalabas ng mukhang tinuruan ang gagawin ng istorya. So ngayon, na binabawi yan, it bolstered the position of NBI, the findings of the NBI based on our investigation, na unreliable witness kasi sa ngayon po, hindi mo na alam kung anong paniniwalaan niya. Hindi na rin alam ng mga 4 na ito saan sila lulugar. So, yun lang naman po yung sa amin. Magdagdag lang po ako dyan, no? Kasi yung kaso po supposedly na-issue sa warrant of arrest, I'm counsel for Congresswoman Laila De Lima there and Father Flavino, yung kaso na perjury.
Ito ay pinapakita right from the very start. We've already seen the pattern because Congresswoman Laila De Lima is a victim of manufactured evidence. Ibig sabihin, ito yung mga tao na incredible, nagpagamit, tinakot, nabigyan ng kung anumang reward para mag-imbento ng kwento laban dito sa mga personalidad nito, ultimately because they want them to be silenced. Nakita na namin yan sa kaso ni Laila De Lima nung panahon ni Rodrigo Duterte. She was in jail for 7 years. So nung nakita namin itong pattern na ito, Tatak Duterte, no, na mag-iimbento ng mga ebidensya, magmamanufacture ng evidence, mag-a-abuse ng justice system, kinasuhan namin sila ng perjury kasi wala naman talagang katotohanan yung mga pinagsasabi nila laban kay Laila De Lima. Lalong-lalo na sinabing tumanggap siya ng pera, hindi naman siya congresswoman ng mga panahon na yon. Paano siya makikinabang sa supposed flood control scandal, no? So, it only bolsters the fact na unreliable. Nakita na rin ng korte, enough for the court to issue a warrant of arrest. Nakita ng Department of Justice yan, and prima facie evidence yan with reasonable certainty of conviction ang nakita ng Department of Justice. And nakita na rin ng korte na may probable cause. That's the reason why na-issue yung warrant of arrest. No? So ang malinaw ay itong mga supposedly ex-Marines na hindi naman Marines, no, na dishonorably discharged pa ng Armed Forces of the Philippines, nagpagamit, unreliable, ngayon ay nagwi-withdraw na. At again, nakita na namin yung clear pattern ng manufacturing evidence. Tatak Duterte ito, nakita na namin noon pa. Direct. Ayun na naman sila mga kababayan sa pamumulitikan nila sa mga Duterte, no? Naku naman talaga. Ang kakapal ng kanilang pagmumukha. Senator Drilon, natatandaan ko noon, galit na galit ka doon sa 9.2 confidential funds. Tapos, billions. Pero ngayong datang sitting senator ka, di mo na napansin yun ng panahon na yun? What gives? What happened? Bakit ito lumobo? I do not know. But ang masabi ko, this confidential and intelligence fund as a program, as an appropriation measure, should be reviewed carefully. Yan ang inaabuso. I can tell you from experience, an abused item in the budget is the CIF. The first reform that I suggest is that only those who are involved in intelligence gathering, yun lamang may mandato para maghanap magkaroon ng intelligence operation. Yun ang dapat bigyan. What's more abused, unprogrammed appropriations or CAF? CIF. It's more abused. Why? Because unprogrammed appropriation can only be spent kung mayroong pera extra. Triggers. Those are the triggers. Itong confidential intelligence fund, walang trigger yan. It's already there. Ang trigger mo is the approval of the head of office. Pero may mga notice of cash allowances, ang COA, di ba sir? Pero post-audit naman lumalabas yun. Yung COA, you can be audited. Natitingnan mo kung ano yung gastos at mayroong judgment kung ito yung tama o hindi. Yung intelligence funds, closed envelope system dun. Ilalagay ko sa envelope, 1 million to Maritzo Villanueva for buying of information. I will place it in the sealed envelope. Nobody can look at it except the commission audit. But it doesn't mean that that I am not accountable for the accounting. But I isn't am that, accountable. yung liquidation by certification ng Congress, di ba parang similar system din? Parang ganun din? Well, ang certification, yan po ay kasama sa trabaho ng legislator. Hindi tinatago yan. It's subject to open audit. And therefore, kung may pagkukulang, yan. So, na-audit din? Ino-audit. Certainly, ino-audit yun. Yes. Alam mo, Senator, budget season na ngayon. By next week, isasabit na yung 2027 proposed budget. Dahil doon sa flood control ghost flood control projects, nagkahigpitan, nasuspend yung iba, nauso yung for later release. Parang na-transfer of power of the purse ng Kongreso sa Presidente. So, what happened? Alam mo, huwag nating kalimutan, yung check and balance. Yes. So, mayroong for later release. Yes, Anong po. ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin, pwedeng i-impound ng Presidente. Yes. Dahil sa pwedeng na ang production hindi doon as predicted, kulang. Kaya in order to prevent a huge deficit, the President exercises the power for later release. Yes. In theory, ganun. But in practice, pagkalaban ka sa politika, for later release. Thank you for your honesty. And he should know because he was once the little president as executive secretary. Nag-FLR ka ba noon, Senator Frank? Wala masyadong Hindi pa uso. Nagiging biktima ng FLR nung panahon ni Presidente Duterte. Pero ako FLR noon. Okay. Kailangan kasama lahat yan sa trabaho. Super minority kayo noon. Yes. Oo, I was Uso na kasi minority leader. super Yes. majority ngayon. No, ngayon, to
two administration so far. Yes. Super majority na ang Wala norm. pa na. Pag-uusapan natin more sa mamaya sa Politaktakin with Mainit Senate, na kagad eh, no? Senate Ma'am President. Let's go muna to the headlines, top headlines of the week. Let's go to headline number 1. Headline number 1, Senator Bato, naging ulo na naman ng mga balita. Ang pumutol ng fake news naman, mga nagsisipagtutuan. Sa anong issue naman kaya ito ginagamit para mapagtakpan? Ang balitang nahuli na si Senator Bato de la Rosa, patok o putok. Ang tanongin dito, itong katabi ko, si Attorney Jimmy Bondok, siya nagsimula nito na sa Man kanyang of the hour. Facebook. Paano yung tanong? Man of the week. So, yung balitang nahuli na siya, patok o putok? So, obviously, putok. Explain. Pero, una sa lahat, magandang usapan namin ni Senator Drilon kanina backstage at nila Attorney Jess. I revealed to them the honest to God truth. No? Sabi ko, that was a confluence of, it was a bad coincidence because I was referring to something related to Bato, but not yung arrest na yan. I did not even know na may balita pa na ma-arrest na siya. Ayaw nga maniwala ni Pinky sa akin. That said, syempre hindi maganda yung balita dahil it could be many things. Sinasabi nila Atty. Torion, sometimes that is part of an intelligence operation para ma-ping yung location ni Okay. Bato. Sabi naman ng iba, it is a distraction from the impeachment. From either or for whatever is in the overturned window, no? Okay. So yun lang. But for the record, hindi po yun tungkol doon. And you cannot reveal what it was I about. can't because it's still about Bato. Okay. Let's ask Senator Drilon, what do you think? It's patok o putok? Or in middle ground? Yung balitang na-aresto na si Bato. Bato. Senator Bato. Sa Incumbent akin, Senator Bato. Hindi ko dapat pansinin yun eh. Hindi po... Sir, ano ka? Patok o putok? Putok, bale. Approve or disapprove? Disapprove? Approve or disapprove? Yeah, doon sa balita. Sa balita? Opo. No opinion because Ayun. it's only balita lang yan eh. Yan po ang ating sistema. May freedom of expression. Di ilagay mo kung sino maniniwala. Yan ay Market of ideas. Kasama na yan. I no? have a new lawyer, by the way, guys. No, but honestly, I saw it, but I said, what the big fuss? Bakit ba nagiging issue ito? Ang daming pag-uusapan na mas patok. Mas patok. Halimbawa ito. Itong restraining order na ginawa ng RTC against the wage increase. Yes, magandang issue yan. Yun ang issue na dapat Gusto ko pag-usapan. Yeah. At Dati sa siyang akin- labor secretary, you sa should know. akin, alam mo kung anong dapat na solusyon doon? Ang Kongreso dapat magpasa ng batas na ang sasabihin, no injunction can be issued on wage increases except by the Supreme Court. But that's already in the law. The Yes. regional tripartite na eh. Nandun na ba? Nandun na po. Yes. Yun ang argument eh. Yun ang argument nila eh. Yan ang argument ng Dole. That is in the law that you are not supposed to. That no injunction can be Yes, issued. yes, it's there. Oo. Kaya So, dapat, which is why dapat may mag-certiorari siguro. And the Senate was Okay. unanimous. Okay. Lahat, majority, minority, they expressed their sentiment against. Okay. No, but That- expressing a sentiment against is different from Tama, if it is tama. in the law. Correct, Yes. Nasa batas ba? I am not aware na sa batas. Klaro nila, no? Nasa labor code din. Labor But it's an obscure Provision. Okay, I am let's not, go. anyway, that's a good topic rather than bato. Okay. Attorney Jeff. Oh, mag-agree Patok o kami. putok? Mag-agree kami ni Attorney Jimmy Bondok, di ba? sige. Putok din sa akin yung balita kasi it gave me false hope. As I assume, many others nabigyan din ng false hope. Bad ka talaga. Pasensya na kayo, Attorney Jimmy. Siyempre, this is political talk, so I have to be brutally frank. Yung bad news sana niya, good news sana namin. Wala, yung good news naging false hope. We were expecting na arestado na nga, pero hindi. And hindi lang si Attorney Jimmy ang nagpaasa sa amin. Si Attorney Harry Roque, pinaasa din kami. Sabi ni Roque, ano ba yung sabi ni Roque? May nanghudas kay Bato. Wala naman, wala kaming nakita hudasan. Sayang. Itatanong ko muna kay former ES Secretary siya, Senator Drilon. Yung sabi naman na kanya, diversionary tactic yan. Do you share the same belief? Sa akin, wala akong opinion doon. Hindi Okay, ko sige. pinapansin yung salita na yun. Ito lang. Yan ang brutally frank. Yes. Brutally frank. Si Frank. Oh, Frankly Wala akong speaking, pakialam. I mean, that will, honestly, I appreciate that. it doesn't affect our daily lives. So ito, may It's a non-issue. epekto sa atin. In line with the, alam mo to, kasi MLAT, Mutual Legal Assistance with the US, pina-extradite daw ng US, may request na US government to extradite Pastor Kibeloy of KOJC. Ano po ang, at present times, ma-apply po ba to natin? Yung extradition ni Pastor Kibeloy na facing human trafficking charges here in the Philippines? Ako ang nag-negotiate tong MLAT na yun. Yes. Ako ang pumirma noon. Hindi Yes. ako pumirma. Ang Foreign Affairs Secretary ang pumirma. But I was the Negotiator. Justice Secretary nung binuo namin yung MLAT. Yes, sir. Extradition Yes, sir. Treaty. Your Kaya, legacy. ano ang tanong mo? Walang masama sa nangyayari. It's consistent with the provisions of the MLAT. Yes. Ang issue dyan, yun ba'y papayagan ng ating judicial authorities? Yes, kasi may pending case si human trafficking dito. Yan ang desisyon na gagawin ng husgado. Yan ba'y papayagan nila ang temporary custody ng mga Amerikano Oh, yes. dahilan sa
in two jurisdictions nangyari ang krimen, alleged krimen. Yes po. Philippines and The trafficking in USA. and the United States. So it's a question of which will be attended to or given priority. And that is a valid issue. Let the courts decide it. Anong sagot mo dyan, Attorney Jimmy? A disclaimer and some points. Una, si Atty. Torion, the lawyer of Pastor Yeah, Kibuloy, you're- is my partner. Yeah. Okay. So, sa akin, walang ka-issue-issue sa extradition because we must differentiate this from the ICC issue. Yung Yeah. ICC, there's a jurisdictional question. We all have our different views, pero at least may difficult question of law doon. Dito wala. The extradition law, they have passed, no? Okay. That said, feeling ko lang, medyo hindi maganda na naman na dagok sa ating judicial system kasi pag na-extradite siya, naunahan na naman tayo ng justice system ng ibang bansa. Let's be candid with each other. Yes. A lot of things are wrong with our justice system. Yes, I appreciate that acknowledgement. No? Kasi nga, ang mangyayari niyan, ang tagal nang naka-detain ni Pastor, mauunahan na naman tayo ng ibang jurisdiction. Attorney Jess, your point. More than the legal considerations, ang tinitingnan ko dyan, yung politika syempre, no? Yeah. President Bongbong Marcos is only 2 years has only 2 years left in office, no? And let's just say, whether nga ang politika, maibang ihip ng hangin, it would be more politically strategic, I would guess, no? I'm not saying, alam ko ang utak ng Malacanang, pero if I were part of this admin, I would prefer shipping out Kibuloy to the United States para whatever happens in 2028 is somebody else's problems, not in my backyard. Okay, on that note, let's move to headline number 2. Headline number 2, ES Valprecto. Sinubukang bigyan ng ES extra sinful activities. May mga pangalan ngang nadamay sa honey trap operations at ang maugong na naituturo ay si Congressman Leviste. Ang probe ng NBI sa operasyong ito, patok o putok? Former Justice Secretary Drilon, because NBI is under the DOJ, di ba sir? What's your take? Potok o putok? Ano lang, do I agree or I don't agree? Ganun Yes sir, ba? yes sir. I agree that this should be investigated. Hawak mo yun sir, ano mo? Anong Patok. dapat? Kulay blue. Yan, blue. Blue, Patok. blue, yan. Oh. Sa akin po, ito'y nagpapakita lamang how do you call this? How bad we have gone. Talagang this is the pitch. You know, can you imagine entrap recto? Isn't that condemnable? And for other government officials daw, not only recto. They plan to entrap for other government officials. You know, entrapment is illegal. If it's instigatory, no? Pag may instigation. So, ako, I think we should punish those who tried to do this. Sino man sila. Kung totoo na, kung totoo itong sinasabi. Attorney Jimmy. Si Attorney Mark Tolentino has clarified in another show here in Billionario that it was not a honey trap, as a matter of fact. It was, because it was not a honey trap daw. He is the lawyer for Jing Paras, who is one of Former the congressman. former congressmen. Accused. Our friend, Suspected. no? Hi, Jing. Yung ano kasi, honey trap presupposes that there's a future plan na itatrap mo siya by giving beautiful women. Ang nangyari dito, the affidavits of the girls show na nangyari na. In the It was past. a sexual exploit in 2025. So, walang entrapment. Walang entrapment, to be clear. Ang sinasabi ni Mark Tolentino. Ang sinisisi nila ngayon is humingi daw ng pera yung alias Ken, Yung- alias Ken, the bugaw, I'm sorry for the words, no? Na humingi daw ng pera para mag-execute ng affidavits tong mga to. So that's the issue and that's as far as I will go because I'm not the lawyer. Pero if it is a honey trap, it is inaccurate to say it's an entrapment because it's a past event. Because Attorney nangyari Jess. na. Nangyari na. Okay, Attorney Jess. Well, syempre parang si Senator Frank, patok sa akin na may investigation. Like kay Laila de Lima, I am against false incrimination, I am against planting of charges or making up false accusations. So, consistent dito kung mayroong attempt to make false accusations against ES Ralph Recto by trying to trap him, it should be investigated. Yes. Ang sabi naman sa akin ng Tweety Bird ko, syempre, counter or kontra dun sa sinasabi ni Attorney Mark Tolentino na the talent manager / Bugaw admitted in his affidavit na it is a future trap. So, tingnan natin, magiging ano nga yan talaga, laban ng testimony or evidence between the suspected people conspiring to do it and versus the witnesses who are also maybe not trustworthy kasi nga bugaw sila to begin.